Mapagpala at masayang pagkikita po muli mga kapatid. Ako po si kapatid na Alfonso Sahagún. Dito po sa ang Diyos ay aking kaligtasan. Pagpati po, sumagana nawa sa inyo ang biyaya at kapayapaang hatid ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat at sa Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang nagawa ng langit at lupa. Ama naming lahat sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kalwalatian na nag-iisang banal, ang maamo at mamukinayang Panginoon. Naririto po kami muli sa iyong harapan at paanan, O Diyos, upang hilingin sa iyo na kami ay pahiramin mo ng katalinuhan at buksan mo ang aming mga kaisipan sa kagaganap ng aming pangunawa sa iyong mga salita. Amen. Magandang gabi po. Ako po ay broadcasting from Bacoor, Cavite through the courtesy of Facebook. Dito po sa aking episode 23, may caption po na aral ni San Marcos ang tungkol sa pagkawasak ng templo. Saka po iba-ibang aral kay San Lucas at kay San Juan. Dito po sa chapter 13, 13 po, ng Marcos. Sa paglabas niya sa templo, sa verse 1 po patuloy hanggang 10. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Guro, tingnan mo, pagkalalaking mga bato at pagkalalaking mga gusali. Sinabi sa kanya ni Jesus, nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang matitira ditong isamang bato sa ibabaw ng kapabato na hindi ibabagsak. Sa verse 3 po, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo sa tapat ng templo, tinanong siya ng lihim ni Pedro, Santiago, Juan at Andres. Sabihin mo sa amin, sa verse 4 po, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda kapag malapit nang maganap ang lahat ng mga bagay na ito? Ito po ay aking inulit po mga kapatid, itong aral na ito ni Marcos. Hindi naman po, bilang refresher po, kasi po kanina meron akong kausap sa messenger na paniwalang-paniwala siya po na mauuna ang rapture kaysa sa tribulation. Hindi po. Ito nga po, binabasa ko po sa harapan ninyo. Kasi kung mauna po ang rapture, sino po parurusahan? Then ang rapture po sinasabi ninyo, although na ito ay hindi nababasa sa Biblia, ay ang kahulugan po nito pag-agaw. Aagawin niya ang mga tao sa alapaap. Mabalik po ako doon sa rapture. Kanina nga, ikausap na ako sa messenger na malapit na raw ang rapture. Malayo pa po mga kapatid. Parusa po muna sa atin. Nakita nyo po, ayan na po ang digmaan. Isa po yan sa parusa ng ating Diyos. Nasa na yung rapture ninyo? Sino parurusahan? Pagka nag-rapture o nanguha na ng tao ang Panginoon Kristo, lahat nga po magdurusa Tapos kayo rapture kayo ng rapture. Intindihin nyo pong mabuti ang sinasabi ng ating Diyos. Ipinasulat na nga niya po Kaya nga po inihahatid ko uli sa inyo. Kasi kayo, ang marami sa inyo na paniwala ng mga bulaang mga ngaral na mauuna yung rapture. Kasi nga po, para umanib kayo sa Kanya, para kayo ay hindi naman po ang tangka nila ang pagliligtas ng inyong kaluluwa, kundi ang kanilang tiyan sa pamamagitan ng inyong tithes. Yun po ang primary pakay nila. Ngayon po, mabalik tayo doon sa ang lahat ay parurusahan.
Sinabi po ng Diyos yun. Kahit nga po ang mga hinirang niya magdurusa, ang mga sanggol magdurusa. Pagka inagaw na niya mga tao, wala yung tribulation, paano na? Basahin po ninyo mabuti mga kapatid ang mga salita ng Diyos. Ito po, tutuloy ko po sa verse 3. Si Jesus ay nagsimula magsalita sa kanila, mag-ingat kayo na baka mailigaw kayo ng sinuman. Maraming darating sa aking pangalan na magsasabi, ako siya. Ito po yung mga bulaang mga ngaral. At maililigaw nila ang marami. O kasama po kayo doon sa mga naniniwala na mauna ang rapture na sinasabi nyo. Subalit kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balita ng mga digmaan, huwag kayong mabahala. Nagdidigmaan na nga po sa iba-ibang dako ng mundo, hindi po ba mga kapatid? Nag-uumpisa na nga po tayong pahirapan ng Diyos. Tapos kayo, si rapture, mapapasama po kayo mahulog, mga kapatid. Kung hindi kayo aalis dyan sa kusino, nangangaral sa inyo ng mali. Kaya nga sabi nyo, maraming darating sa aking pangalan na magsasabi ako siya. At mailigaw nila ang marami. Ulitin po 7, subalit kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balita ng mga digmaan, huwag kayong mabahala. Ang mga bagay na ito'y dapat mangyari, ngunit hindi pa iyon ang wakas. O, kita nyo po, mangyayari mga digmaan. Ang salot, ang mga paghihirap natin. Kahit nga po ang mga hinirang nga ay kasama magdurusa Sapagkat maghihimagsik ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at lilindol sa iba't ibang dako, magkakaroon ng taggutom. Hindi pagka na-rapture ka, hindi nyo na mararanasan taggutom. Kasi aagawin pa lang po sa alapap, hindi na po sinabi papunta sa langit. Wala po sinabi sa kanyang mga salita. Ang mga ito'y pasimula lamang ng paghihirap. Ayan. Pasimula lamang ng paghihirap. Tapos kayo si rapture. Ngunit para sa inyong mga sarili, mag-ingat kayo sapagkat kayo'y ibibigay nila sa mga Sanhedrin at kayo'y hahampasin sa mga sinagoga. Kayo'y tatayo sa harap ng mga gobernador ng mga hari dahil sa akin bilang patutuo sa kanila. At kailangan munang may pangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Ayan po, no? Kayo na may kapopuotan ng lahat sa verse 13 po. Dahil sa aking pangalan, ngunit ang makapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kaya ikaw na kapatid na kanina yung kausap ko sa messenger, pabanggitin mo pa, Madiba o Margie, hindi ko na po dudugtungan po, ay inyo pong revisitahin na inyong Biblia sa Marcos po, chapter 13. Basahin po ninyo ang buong chapter, maliliwanagan kayo. Ito po, inihatid ko ulit sa inyo. Kasi meron siya rin isinyer na video sa akin, pero hindi ko na po pinanood dahil nasa isip ko po, ang sasabihin doon ay puro rapture din. Ano po? Sa verse 14 po, ngunit kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na nakatayo sa dakong hindi niya dapat kalagyan, ito po yung Antikristo. Kung magkagayoy dapat nang tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Ito po ay, mga kapatid, ay
Yung pong Antikristo to. Pagka siya nagsalita na, wala nga sa dako niya dapat kalagyan eh. Magpapakilala siya si Jesus. Magpapakilala siya ang Diyos natin. Huwag po kayo maniniwala. Panasambahin niya kayo sa kanyang larawan. Na yung larawan niya, hindi ko naman po malaman kung literal na larawan na bibigyan ng buhay ni Satanas. Kanyang larawan. Yung pong sinabi kung magkagay dapat ng tumakas sa mga bundok ang mga nasa Judea. Kaya po pinapatakas yung mga followers niya, yung mga believers niya, yung mga saints niya, yung mga propeta niya, yung mga ngaral niya, yung mga apostol niya. Kaya pinapatakas sa mga bundok ay may purging po kasi. Yung mga hindi sumambad sa kanyang larawan ay papupuksa po. Ayan po sinasabi kong purging. Kaya nga po pinapatakas tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Ano po? At ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba o pumasok upang maglabas ng anuman sa kanyang bahay. Ito po yung sinasabi ko kanina mga kapatid. Kahabag-habag ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso ng mga sanggol sa mga araw na iyon. Sabi ko lang po kanina, kahit sanggol, magdurusa po. Mga kapatid. Kalimutan niyo po muna yung rapture na yan, matagal pa po yan. Dahil kinakailangan po natin magdanas pa ng katakot-takot na pahirap ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga sabi niya po, yung tribulation ay araw ng paghihiganti. O kita nyo, paghihigantihan tayo ng Diyos. Dahil sa katigasan nating ulo eh. Paghihigantihan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, yung mga unrepentant, yung mga masasamang tao. Ano po? Yung mga mamamatay tao. Yung mga chismosa, mga mapanirang puri, mga mapakiapid, mga kung ano-ano pong kasamaan pagka hindi kayo nagsisi. Ano po? Subalit ipanalangin ninyo na ito'y huwag nawang mangyari sa taglamig. Sa verse 19 po, sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapighatian. Magandang gabi po, kapatid na Emily. Welcome po sa Isaiah chapter 12, verse 2, ang Diyos ay aking kaligtasan. Uulitin ko po yung verse 19, mga kapatid. Sapagkat sa mga araw na iyon ay magkakaroon ng kapighatian. Ayan po itong parusa. Kalimutan niyo po muna yung rapture na yan. Matagal pa po yan, mga kapatid. Meron pa nga pong nakaamba na 27-year World War. After po ng 27-year World War na yan is nuclear war. Ayan. Hindi ko po kayo pipilitin maniwala, mga kapatid. Ang sabi po kasi ng Diyos, susunugin ko ang buong sanlibutan. Siguro po by means of nuclear war, nagawa na rin ng mga tao. Ano po? Kaya nga po, ang akin pong sinasadya sa inyo, mga kapatid, huwag niyong tangkaing iligtas ang inyong katawan lupa. Ano po? Kung saan, ito nga po patungo sa pagkasira po Kundi ang itry nyo pong isave, mga kapatid, ay inyong kaluluwa. Kada episode ko po, ako'y nagpapaalala sa inyo. Hindi po ako magsasawa na paalalahanin kayo. Sana po, huwag din kayo magsawa. Dahil bakit? Pagka kayo nagsawa, pinagsawaan ninyo ang pamamaraan kung paano ililigtas ang inyong mga respective soul. Isa lang po ang ating kaluluwa, mga kapatid. Isa lang.
At pagka ito'y napariwara pa, paano na po? No? Ulitin ko sa verse 19 ng chapter 13 po ng Marcos. Sapagkat sa araw na iyon ay magkakaroon ng kapigatian na ang gayon hindi pa nangyari buhat sa pasimula ng paglikha na nilalang ng Diyos hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman o one time po. Kasi nga po, nakaranas na tayo ng ng parusa niya eh. One time parusa po. Pero yan pong parusa na yan ay sunod-sunod pong mga salot, sakit, digmaan, at kung ano-ano pa pong kapighatian ang ating daranasin. Ang lahat po ay magdurusa. Inuulit ko po, kahit sanggol, magdurusa. Excuse me po. Ito po ang sinasabi ko kanina lang sa verse 20. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, walang taong makakaligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang, ayan po, kasi po kahit pati hinirang, kaya sabi ko lang po kanina, magdurusa, na kanyang pinili, pinaikli niya ang mga araw na iyon. At dahil po, sa kanyang mga pinili, magpasalamat po tayo sa mga kanyang hinirang. Dahil pinaikli ng Diyos ang ating pagdurusa. Tapos kayo rapture. Ay sino nga po magdurusa mga kapatid pagka nag-rapture na, sinasabi nyo, aagawin tayo sa alapaap. Ang rapture po kasi sinasabi nyo, although nga wala po sa Biblia yan, ito nga po body snatching. Bubuksan niya, ito po ay ilang beses yung binabanggit. Bubuksan niya ang mga sementeryo. Lalamanan niya ang mga buto asin tao. Yung mga napalibing sa dagat at kung saan pandako, kukunin niya ang mga buto, lalamanan niya rin po asin tao. Sino po yung mga kukunin niya? Yung niya po mga hinirang niya. Yung pong 144,000. May tatak po yun sa noon ng pangalan ng Ama sa Kanya. Pangalan ng Diyos Anak. Panginoong Jesucristo. Glory to God, to His highest. Yan po. Sino pa po ang mga kukunin? Mga sanggol. Yung mga propeta niya. Yung mga hinirang niyang hari. Yung mga followers niya. Yung mga believers niya, yung mga faithfuls niya, yung mga mananampalataya, mga apostol niya, mga lahat po. Kukunin niya. Kukunin niya. Sandali. At yung pong iba pang kukunin mga kapatid, ay yung mga lalaki at babae hindi nakapag-asawa. Hindi ko po sasabihin hindi nag-asawa. Kasi po, yung nag-asawa ay sinadya. Hindi po ba? Yung hindi nakapag-asawa ay tadhana po ang gumawa. Pero yung pong isang mangangaral kasi, yung kanyang mga miyembro, hindi niya pinag-aasawa. Pero doon sa mga miyembro niya, ay sa mga ministro niya, siya pa nagkasal. Apo, ito yung how heavy the violations. Hindi po ba? Kinalaban yan, Diyos eh. Kung saan ang Diyos, naghatag ng utos magpakarami ang tao. Tapos yung pagbabawalan niya, mag-asawa ang kanyang mga miyembro. Sino pa po? Itong mga paring Katoliko, pinagbawalan din nila mag-asawa. Kung saan, ay nabubulid din po sa kasalanan. Kasi po, marami ang hindi nakakatiis sa LIBOG. Yan po. No? Lalo lang po niyo tinutulak sa kasalanan yung mga taong yan. Ang mga propeta po ng Diyos, magmula kay Abraham, kay Isaac,
kay Jacob, kay Moises, po, kay Noah. Lahat po sila may asawa at yung mga hinirang ng hari ng Diyos. Lahat po may asawa. At ang paring si Melchizedek, ang pinakapuno niyang hari po yun, may asawa rin. Tapos sila, pagbabawalan nila mag-asawa. Wag pong ganun. Tapos, para mag-gain nila ang trust ng mga taong yun, mauna raw umakyat sa langit. Bakit po? Wala ba silang kasalanan na dapat panagutan sa Diyos? Maunang akyat sa langit? Kita nyo na pa yung mga double standard ng mga ngaral na ito. Tapos nagsasalita pa ng gago, tanga, tarantado, siraulo, inutil. Sabi nga po ng Diyos, ang mga ngaral dapat malumanay sa kanyang pagsasalita. Alam naman po natin mahayop na salita yung mga ganong salita. Tapos i-justify niya. Saan? Sa dictionary. Kita niyo po yan. Sasabihin niya, lahat ng gagawin dapat nakasulat sa Bible. Yun yung sinabi niya, yung nakasulat sa dictionary. Ano po? Ngayon nga po, hindi po ako naninira. Ano po? Bagkus, mga kapatid, buksan ninyo ang inyong kaisipan. Buksan ninyo ang inyong damdamin. Kung ang mga mangangaral ay sa Diyos. Ano po? Kasi po, once na kayo ay umanib dyan at hindi kayo lumabas at inabutan kayo ng ating Panginoon Kristo na dumating siya na gaya ng isang magnanakaw, hindi mo alam kung anong oras o araw siya darating sa iyo. Yan po ay pagbawi ng hininga. Hininga natin. Ano po? Meron kayo nababalita sa inyo. Ay, si ganito, binawian na ng buhay. Hiram po natin lahat ang ating buhay. Yun po aking inihahatid sa inyo mga kapatid na buksan po ninyo ang kaisipan ninyo. Huwag po sana kayong maniniwala na halimbawa, may nagaya sa iyo. Ay, punta tayo sa ganitong mangangaral, magandang mangaral. Tapos pangangaral yung rapture. Suriin po niyo, nasa inyo pong kasulatan. Nasa inyo ang salita ng Diyos. Ito po, inihahatid ko nga sa inyo para kay kahit naman po paano ay magkaroon tayo ng tsansang mailigtas ang ating mga kaluluwa. Ano po? Sa verse 21 po, kung may magsabi sa inyo, narito ang Kristo, tingnan ninyo, naroon siya. Huwag ninyong paniwalaan. Ito pong verse na ito ay nandun na po sa Israel. Ngayon nawala ng balita sa internet na nandun na raw ang Messiah sa Israel. Narinig po ninyo. Nawala na po yung mga balita sa internet na nandun ang Messiah. Hindi naman siya nagpapakilala kung sino. Basta Messiah. Sino po Messiah natin? Yung Panginoong Kristo. Baka nasa Israel. May sayad. Ano po? Nagpapagaling na raw po. Gumagawa rin mga kababalagan. Huwag po kayong basta maniwala dyan mga kapatid. Naninilo po yan para marami siya maihulog sa apoy. Sa verse 22, maglilitawan na mabulaang Kristo at ang mga bulaang propeta. Yung po mga bulaang Kristo. Hindi po ba't meron din kayo napapanood na sa iba, sa Amerika, sa Russia, siya raw si Jesus Christ. Nakadamit na mahaba, balbasarado. Wala pong Diyos na balbasarado mga kapatid. Gusto nga niya sa lalaki, malinis tingnan Tapos yun namang Jesus na gumagala kung saan, balbasarado. Long hair. Wala pong Diyos na ganun. Kasi oftentimes po depicted ng tao na balbasarado si God.
gawa ng Katolisismo yan. Bakit o? Nakita nyo po ba si God na balbasarado? Na mahaba ang buhok. Sino po nakakita sa inyo? Kasi lumulundag na kayo agad sa katotohanan. Pinapalitan nyo ng kasinungalingan. Long hair, balbasarado, wala pong ganun. Oftentimes nga, depicted ninyo si Jesus Christ na ganun. Hindi po. May pa nga ibang adik malinis tingnan yung iba Tapos itong mga Jesus na ito nagpapakilala, mga long hair, mga balbasarado. At magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila, ayan po, kung maaari, ang mga hinirang. Target din po nila mailigaw ang mga hinirang. Ngunit mag-ingat kayo, pinagpauna ko na sabihin sa inyo ang lahat ng bagay. Pero ano pong ginagawa natin ninyo? Lahat po ng salita ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos ay, lahat po ay forewarning niya Hindi niyo po ba nare-realize mga kapatid? Forewarning niya lahat. Dahil sabi niya, kung hindi kayo magsisisi, darating ako gaya ng magnanakaw. Hindi mo alam kung anong oras o araw ako darating siya po. Yan nga po, pag binawi na ang hininga ng tao sa anumang kaparanan, digmaan, namatay sa sakit, sa bangungot, sa sakuna o kung ano-ano pa. Basta binawi na ang buhay, wala na. So, one day judgment na lang po. Kaya nga, ang akin pong inihimo kayo na araw-araw po kayo manalangin, mayat maya kayo magpasalamat, mayat maya kayo humingi ng tawad. Naririnig po niya yan. Yung po paghingi niyo ng tawad, samahan po ninyo ng pag-iyak. Kasi po gusto ng Diyos yung ganun. Kasi binabasa niya, laman natin puso kung totoo o pakunwari. Ano po? Mananalangin nga po kayo. Samahan po ninyo pag-iyak, paghingi ng biyaya. Pero luwalhatiin niyo po muna siya, pasalamatan, bago niyo po sabihin ang inyong concern sa Kanya. Pero sa pamamagitan po ng pangalan ni Jesus, ang dapat mangyari. Dahil siya po, ang lahat ng ating panalangin na magdadala sa Ama. Kasi po, mayroong isang organisasyon, diretso sila sa Ama. Binaypas nila o dinedma si Kristo. Hindi naman po dapat yun. Sa verse 24 po, ngunit sa mga araw na yon, pagkatapos ang kapighatian iyon, ayan po, magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At malalaglag ang mga bituin mula sa langit at mayayanig ang mga kapangyarihan sa mga langit. Marami po pala yung langit. Oo, yayanigin din po niya ang langit doon sa kanyang pighati na inilalapat sa atin Eto po, makinig po kayo doon sa mga kung kayo po ay nakikinig doon sa mga naniniwala na mauna ang rapture. Ito po, tandaan po ninyo, Marcos chapter 13 verse 26 po. Pagkatapos, makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Magandang gabi po, kapatid na June Bihag. Welcome po sa Isaiah chapter 12 verse 2, ang Diyos ay aking kaligtasan. Uulitin ko po mga kapatid, yung pong naniniwala na mauna rapture, hindi po. Naliligaw po kayo mga kapatid. Ito, ulitin ko po yung particular na verse 26 kasi po yung mga nakaraang binasa kong verse.
yung mga warning po ng Diyos. Yung mga gagawin niya pahirap sa atin. Ito po, Leviticus 26. Pagkatapos, ano po yung natapos? Natapos ang mga pighati, natapos ang parusa, natapos ang ating pagdaing, ang ating pag-iyak, lahat-lahat na. Nagdusa na tayo kasi sapat na yun Dahil pinaikli niya po ang panahon gawa ng dahil sa kanyang mga hinirang. Paikliin niya po ang kanyang mga pahirap sa atin. Kaya nga po pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Bababa na nga po ang Diyos. Ang minakamahal-mahal natin Panginoong Kristo. Kaya nga po, meron dito, pagkatapos. Ano po ba natapos? Sa rapture po ninyo, ano po ang natapos? Matanong ko kayo, yung mga believers, yung mga maunang rapture po. Ano po ang natapos? Ay natapos na po yata siguro ang pagkakataon nyo iligtas sa inyong sariling kaluluwa mga kapatid. Dahil kayo nagumon na, nabihag na ng mga antikristo. Ng mga bulaang mga ngaro. Kung saan po, ulitin ko na naman, hindi po pakay na mabulaang mga ngaro nito ang pagliligtas sa inyong kaluluwa. Kundi ang inyong tithes, minamadali nila para kayo umanib sa Kanya. So, verse 27, pagkatapos na naman, yung siya nakababa na po, ay susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kanyang mga hinirang. Yan po. Mula sa apat na hangin, mula sa mga dulo ng lupa, hanggang sa mga dulo ng langit. Kasi po, yung kanyang mga hinirang, hindi naman po siguro buhay na lahat Kasi, hanggang sa mga dulo ng langit. Yung po mga hinirang meron pong tatak ng sa noo, pangalan ng Diyos Ama at saka pangalan niya, ng ating Panginoon Kristo. Kaya susuguin nga niya po ang kanyang mga anghel Hindi lang po yun ang kukunin, yung po nga po mga yung mga binuhay niya galing sa sementeryo, yung mga buto na nilamanan niya uli. Yung mga sanggol, yung mga namatay sa pangalan niya, ulitin ko, propeta, mga ngaral, apostol, followers, faithfuls, etc. Yun po. Kukunin niya yan. Yung mga hindi nakapag-asawa, babae o lalaki. Ano po? Pero sinabi ko nga kanina, huwag niyo sadyay, huwag kayo mag-asawa. Nagkakasala kayo. At ito nga pong sinasabi niyong rapture, mga kapatid. Wala po sa Bible yung word na rapture. Kundi nga po aagawin. Basahin po ninyo ang buong libro ng pahayag ni San Juan. Wala po kayo mababasa na rapture. Inimbento lang po yan ng kung sinong tao ng rapture. Tagalogin po ninyo rapture. Nagahak, nawasak. Ano po? Pero ang lupa po, ang sanlibutan, hindi naman niya wawasakin. Kundi papalitan. Pati ang langit ay kanyang papalitan. Pagka nabawi na niya po ang kanyang trono kay Satanas. Ayan po. Bakit niya po papalitan? Ito po sa sarili kong paniniwala. Ang lupa at ang langit. Ang lupa po kasi, yung sanlibutan natin ay tigmak sa kasalanan. Ito po. Ang langit na bahiran din po ng kasalanan nung nagrebelde si Lucifer na ngayon ay Satanas. Nabahiran po kasi ng kasalanan din ng langit Hindi po sabihin yung langit, nga po, tirahan nila yun. Pero nabahiran nga po ng kasalanan. Hindi po niya wawasakin, gugunawin. Katulad sinasabi sa rapture, gugunawin. Hindi po. Papalitan. At kung sa paano pong pagpalit, wala pong binanggit.
Ito. Pero pagka yung nasabi ng mga gugunawin, lumundag na agad kayo sa you cross the red line nga. Sabi, ika nga. Humusga na kayo, nagugunawin eh. End of the world, sinasabi. Ang sinasabi po sa Biblia na katapusan po ng kasamaan na isinabog ni Satanas. Yun po ang sinasabing katapusan ng sanlibutan. Sino po yung sanlibutan? Si Satanas yan. Kaya nga po, I urge you, brothers and sisters, not to broaden your mind, your feelings, and your heart. Yun po. Ayan po. Kasi po, kung kayo papako dyan sa rapture na yan, okay, fine, naniwala kayo. Ano po bang ginagawa ninyo nung kayo naniwala sa rapture? Po. Sagutin nyo lang po sa sarili ninyo, no? I'm not asking you to answer my question with you. Answer it for yourself. Kung ano bang ginagawa ninyo kung kayo naniwala sa rapture. Ako po, hindi ako naniniwala dyan sa rapture, kundi yung body snatching. Ano po? Although nga po, meron siyang dakilang pagdating, walang sala po, 101% darating siya. Ibukas nga po ninyo ay yung mga kaisipan, mga kapatid. Ito nga po ang sabi pa niya sa verse 33 po ng Marcos, chapter 13. Kayo'y mag-ingat, kayo'y magbantay. Ayan po sinasabi niya magbantay ay magpakabanal po kayo. Sinasabi ko, manalangin kayo, mayat maya, humingi ng tawad, mayat maya, magbigayan kayo, magmahalan kayo. Yun po ay pagbabantay at paghahanda. Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan ang panahon. Tapos rapture kayo kagad. Bahala po kayo. Ito pong aking mga pinaliwanag sa inyo ay marami ko na pong best inulit ito sa mga yung sa akin mga nakakaraang mga episodes po, mga kapatid. Akin na rin pong tinalakay ito kasi kaya ko nga po inulit-ulit ito. Meron nga po kasi kausap kanina sa Messenger. Si Madi ba o Margie? Hindi ko na po sasabihin iba niyang pangalan. Na ayun nga, malapit na raw ang rapture. Malayo pa po, mga kapatid, malayo pa. Kaya ako po sinasabi, malayo pa para tayo makapaghanda sa kanyang parusa muna. Ano po? Para tayo makapaghanda, pagkatapos ng parusa, siya na. Sasalubungin natin siya. Bumababa sa alapap. Makikita po siya ng lahat ng mata Pero kung saan lugar, hindi po natin alam. Hindi po siya bababa sa Jerusalem. Hindi po. Sa bagong Jerusalem po siya bababa. At kung saan po siyang bansa bababa, designated niya as the New Jerusalem. Yan po. Kasi po, ang Espiritu po ng Diyos umalis na sa Israel dahil sa katigasan ng ulo. Hindi niyo po ba napapansin? Mahal tayo ng Diyos, mahal ng Panginoong Jesucristo, ang mga anak ng Israel, tayo po yun. Kabilang tayo dun. Pero matigas na ating ulo katulad yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, etc. Ano po? Na in the sense of patatawan, hihingi ng tawad ang Exodus ni Moises. Through Moises, hihingi ng tawad. Tatawarin ng Diyos paulit-ulit. Hanggang siguro nainis na ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng mga hukbo, umalis na siya. Hindi niyo po ba napansin? After World War II, wala silang sariling bayan? Wala. Naging Israel lang ang Israel noong November 1948.
Before November 1948, stateless po ang mga Israelita. Doon sila inilagay ng mga nagbotoang gobyerno sa UN. Doon sa lupain ng mga Palestino. Kaya, ang Palestino po galit na galit sa kanila. Ano po? Naniniwala nga ako, hindi nyo pa wala mapapansin, kakapiraso lang Israel. Samantalang may pangako sa kanila, ang Panginoon ng mga hukbo ng lupain, aangkinin lupain na dinadaluyan ng gatas at pulot. Yung pong gatas at pulot, langis yan. At yan po, kasama na dapat ng Israel ang Saudi Arabia. All the way to Euphrates River. Sa Bible po yan. Sa katigasan nga po ng ulo ng mga anak ni Israel, ni Jacob. Ayun, kapiraso lang sila. Wala pa silang katahimikan, puro digmaan na nangyayari sa kanila. Patayan sila ng patayan. Kasi nga, hindi mo masisisi itong mga Palestino. Although na ayaw ng Diyos sa mga Palestino. Ayaw po. Ang tao po naglagay doon sa kanila. Through doon niya sa botohan, November 1948 po. Eh di, katapos lang po ng World War, stateless po sila noon. Sila pinupuksan ni Hitler noon. Wala po. Wala po silang sariling bansa. Wala po silang sariling bayan. Dahil sila po ay nagalit sa kanila ang Panginoong Jesucristo. Kaya ko po nababanggit ang Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang Panginoon ng mga hukbo, ang ako ay si ako nga, na pakilala niya kay Propeta Moises, at yung ako nga na inilahad dito po kay Juan, sandali po, aking hanapin po kay Juan, na si ako nga ay ang Panginoon Jesucristo po. Siya po mismo ang nagsabi. Hindi po ba? Ako nga. Sandali po. Yun po nga siya, ako nga, Panginoon Jesucristo, ang Panginoon ng mga hukbo, ang mahabaging dating Diyos. Ano po? Ang Diyos na mapanubuguan, siya po yun. Kasi po, sa Kanya na nga ipinamahala ang langit at ang lupa. Buhat pa po nung pasimula. Ayan po. Ito po ito nga, babasahin ko po yung kay Juan, chapter 8, verse 24. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y sumampalataya na ako nga, ang Panginoong Jesucristo po ang nagsasalita rito, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sumampalataya po kayo kay ako nga, ang Panginoong Jesus po yun. Sumampalataya kayo sa Panginoon ng mga hukbo, ang Panginoong Jesucristo po yun. Sumampalataya kayo sa Diyos na mapanubuhay, ang Panginoong Jesucristo po yun. Na siya ay nakala po niya ang Diyos Ama. Hindi po. Ang Diyos Ama taga-utos kay Panginoong Jesucristo. Dahil hindi po nagsasalita ang Panginoong Jesucristo sa kanya sarili lang, kundi lahat galing sa Diyos Ama. Ayan po. Kaya nung po inilabas ni Moises, ang tropa niya Exodus, sa Egypt, ang gabay po nila ay ang ating kamahal-mahalang Panginoong Jesucristo. Pagka mainit ang araw, may lumalambong na ulap sa ibabaw nila. Sa gabi, may haliging apoy, tinatanglawan sila sa kanilang paglalakbay. Ano po? At kung kayo po ay magtataka kung bakit inabot ng 40 years ang paglalakbay ni Moises, God permits, bukas po ihahatid ko sa inyo kung paano naging 40 years ang paglalakbay. Kasi nga po,
sinusubukan pa rin po ng Diyos itong mga anak ni Israel. Ayun, matigas ang ulo. Hindi na niya siguro ibinigay ang kanyang lupang pangako. Ewan ko po, yung lupang pangako kung naibigay din kay Abraham. Kasi po, ang pangako rin kay ama nating Abraham, para yaramihin ko ay yung binhi, sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng bituin sa langit. At meron din po din siyang pangakong lupain na dinadaluyan din ng gatas at pulot. Langis po yan eh. Kita niyo mo ba sa Middle East, sagana po ang langis? Hindi po ba? Yan po ang lupang pangako ng ating Diyos. So, dahil nga sa katigasan ng ulo, ay ewan ko paano hindi sinakop ng Israel, ang Saudi Arabia, hanggang Euphrates, hanggang Iraq. Just imagine po kung gaano kalaki ang binigay na kalawak, ang binibigay nating Diyos sa mga anak ni Israel. Ang tigas nga kasi ng ulo, kaya umalis na siya. Kaya nga po hindi na siya bababa dito. Although na tinaguri ang Holy Land, so be it. Kasi nga, siguro yung binabalak nila na palalawigin niya yung mga anak nila. Kasi pangako po niya kay Jacob yan, kay Israel. Kanya po, ang dami niyang anak. 12 tribo. At yan nga pong mga rapture na mga kapatid. Suriin po niyo sa Marcos. Ang aking inihatid sa inyo. Unawain po niyo mabuti. Huwag niyong unawain yung sinasabi ng mga bulaang mga ngaral na maunang rapture. Kawawa po ang inyong kaluluwa. Isa lang po ang ating kaluluwa mga kapatid. Pag-ingatan po ninyo na huwag mabihag. Pag-ingatan po ninyo na huwag malaglag. Wala na pong bawian yun. Isa lang po ang ating kaluluwa na kayo lang po ang makapagliligtas ng inyong sariling kaluluwa. Bukas po ihatid ko sa inyo kung paano naging 40 years nga po yung paglalakbay ng mga anak ng Israel. Ano po? At yan po paghihiwalay ng mag-asawa, hindi po batas ng Diyos yan. Batas po ni Moises yan. Yung may kasulatan, yung divorce, annulment, legal separation. Batas po ni Moises yan, hindi batas ng Diyos. Hindi po batas ng Panginoong Jesucristo. Kasi po, may casualty nga po, mga bata. Ayan pong paghihiwalay yung mag-asawa ay kasakay man po yan eh. An act of selfishness. Paano po yung mga bata? Iiwan nyo kung kanino na dapat tayo nagtataguyod. In exchange for your own pleasure. Dinidiretso ko na po eh. In exchange for your LIBOG. Admit it or not, yun po ang totoo. Tapos mag-aasawa kayo ng iba, mag-aanak kayo, ay naku po. Ewan ko po sa inyo. Ang paghihiwalay po ng mag-asawa ay may kapahintulutan malibang sa pangangalo niya. Ayan po. Kung meron po pong sosobra doon, bahala na po kayo sa pangangalo niya, nakasalanan. Kasi po, yung pride, nagiging fried chicken, yan, kinakain na po yan. At kayo ng mga babae, wag naman kayo bungangera, at kayo ng mga lalaki, wag naman kayo mananakit o magsasalita ng hindi maganda. Kasi pagmamahalan lang. Kayo pa lalago sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Hindi po ba? Pagka po harmonious ang relationship sa isang tahanan, ay napakasaya po, hindi po ba? Panatilihin po ninyo yung harmonious relationship na aking sinasabi. Dahil kayo lang din po ang magkakaroon ng biyaya sa ating Diyos. Ganito na lang po tayo mga kapatid. Sana po ako ay nakapagbigay ng liwanag pagdating dyan po sa rapture ninyo. Suriin din po ninyo yung
chapter 13 ni Marcos. Ulit-ulitin po ninyo. Magaganap po ang inyong pangunawa. Diyos sa rapture para umalis kayo dyan sa kinaaniban ninyong rapture. Tayo po'y manalangin. Diyos amang mga pangyarihan sa lahat ang nagawa ng langit at lupa. Ama naming lahat, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang hari ng mga hari, ang Panginoon mong Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, ang Diyos ng kaluwalhatian, ang nag-iisang banal, ang maamo at mabaginaming Panginoon. Salamat po, O Diyos Ama. Ikaw ay aming nakapiling sa pamamagitan ng mga banal na salita. Ang aking pinapahayag sa iyong mga nilalang at sana na po ay mapahiram mo kami ng talino at buksan mo ang aming mga kaisipan at kalooban upang maganap namin ang pagkunawa sa iyong mga salita. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, mapasamin nawa ang kaharian mo, sundin nawa ang kalooban mo, dito sa lupa, gaya na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakainin sa pang-araw-araw, patawarin sa aming mga utang, gaya ng pagpapatawad sa nagkakautang sa amin. Ilayo mo po kami sa lahat ng masama. Sa iyong kapangyarihan, sa iyong kaluwalhatian, sa iyong kataas-taasan, sa iyong kapayapaan, inihatid sa amin. Marapat na ikaw ay aming ibigin at mahalin, O Diyos, gaya ng pagmamahal at pag-ibig na iyong binibigay sa amin. Bagamat kami po ay mga makasalanan, ay ikaw pa rin po ang aming kaisa-isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na nabubuhay magpakailan pa man. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Mapagpala at biyaya pong galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Amen. God bless po sa lahat.